Magandang umaga mga buddy. Welcome to my YouTube channel. Ayan naman si mga buddy, magbabalik na naman nating vlog mga buddy. Medyo matagal tayo din nakapag-vlog. Sa ngayon ay magbubo tayo ng makina mga buddy. Isang makina na 4-cylinder naman na ating ngayong ginagawa mga buddy. Medyo maliit lang siyang makina pero yan ang ating tutorial sa ngayon. So ngayon mga buddy, panoorin nyo to kung paano natin aasimbulin itong makina na 4-cylinder. So ayan, ang unang step natin mga buddy ay magkakabit tayo ng liner. Yan. So bale, yan ang unang step ng pagbubuo ng makina. General overhaul to mga buddy. Yan. Bali, liner ang una nating ikakabit dyan sa block ng makina. So ayan, kabit na natin yung pangalawang liner. Yan, pangalawang liner natin naikabit natin yan. So ang pag-overhaul ng mga makina mga body, kailangan malinis yung block, linisan. Malinis dapat yan, tsaka bago i-assemble. So yan ang unang step, yung liner. Yan, brand new yung liner natin mga buddy. Ang liner niyan, ang brand ng liner natin ay Izumi. Yan. So yan ang liner ng brand ng liner niyan, Izumi. So ayan, bali pangatlong liner tayo ngayon. So yan, kailangan yan mga buddy ay may puller tayo na pang ano dyan, yung sakto dyan sa liner, para kung halimbawa pupukpukin niya katulad yan yung puller yung nilagay ko, yan yung pang puller niyan. So dandahan na pukpukin ng dandahan yan, tapos para ma-align yung pagkakapasok niya dun sa hole ng block. Yan, ayun, kinakamay lang yan pagka yung sentro na, kunting pukpuk para lumapat. So ayan, ipasok na natin yung liner number 3. Ayan, last na liner na yan, ikakabit natin mga buddy. So yan, liner number 4 naman tayo. Ayan. Huwag nyo kakalimutan maglagay ng langis, kasi yan ang ano talaga yan, para pagka pumasok yan dyan, kailangan may langis para hindi siya maganit ipasok. So yan, yan, align na yan. Tapos yan, gagamitan natin ng puller. Yan, para i-align yung liner. Pag na-align na yan, itutulak na ng kamay yan, kaya ng kamay yan pababa. So ayan, mabilis lang. Ayun. So yan mga buddy, ipasok na natin yung mga liner. Yan, kumpleto na yan. Yung 4 na liner nandiyan na, naipasok na. Ayan. So bali, kompleto na ng liner. Ayan. Ang isusunod naman natin dyan, yung oil jet. Yan, bago natin ilagay yung oil jet ng piston. Yan, yung 4 na tubo, nakatutok yan dun sa 4 din na piston. So yan, ang tawag niyan ay oil jet. Yan, yan yung magsusupply ng langis doon sa piston. Doon yan magbubuga sa may piston pin mga buddy, para hindi lagi may supply ng langis yung piston yan. Kasi yung piston yan, gumagalaw yan up and down, yung galawan ng piston yan. Kaya kailangan yan may suportang langis
So yan ng oil jet, dyan dadaan yung langis para masuplayan niya ng langis yung piston. So yan mga buddy ang oil jet. Ayan. Yan. Tapos yung tornilyo niyan. Yan. Ibang klase yung oil jet niya mga buddy. Copper tube yan. Hindi katulad nung iba na naka ano lang dun sa may block na may banjo bolt, may butas dun sa block. Yan naman ang butas niyan dito sa ibabaw ng block, galing dun sa pump para pumasok dun yung langis sa mga tubong yung copper tube na yun. So yan, bali tornilyo yung ano yan, maliit lang tornilyo yan, kailangan yung tamang higpit lang yan. Di ganong ano ng higpit ng tulo kasi ang tornilyo niyan ay maliit lang. Delikado pag naputol. So mahirap mag back job. So ayun, naikabit na natin. Ang kasunod niyan mga buddy ay kakabit naman natin yung main journal. Yan. Ang tawag natin dito sa atin yan, ang kasanayan natin na tawag diyan sigunyal. Pero yung ano niyan, ang pinaka ano talaga yan, yung pinaka main journal ng engine. Yan. So kailangan din ng langis yan para madulas. Pagka hinigpitan na yung main bearing cap, malambot ikutin. So yan. Bali yung ano niyan mga buddy, ayan, salpak na natin yung main journal. Yan. Yan. So ginamitan ko ng plastic gauge yan mga buddy, kasi hindi pwedeng hindi maggamit ng plastic gauge. So bali okay yung pagkakaano natin yan, fittings. Ayan, pero standard pa rin yung mga bearing yan mga buddy, standard. Conrad bearing sa main bearing, standard ang bearing yan. Tapos yan, thrust washer sa gitna. Yan. Ayan yung thrust washer mga buddy, yan sa gitna. Ang thrust washer niyan mga buddy ay dalawa lang. Yan. Depende sa makina yan mga buddy. May ibang makina, 4 ang thrust washer. Pero yan, dalawa lang yan. Bali ang maglalak sa kanya yung main bearing cap. Yun, bali ang pinaka thrust washer niyan, dalawa. Standard din yung thrust washer niyan. Ang sukat niyan. So, ayan. Nakabit na natin yung thrust washer. So, andyan na yan. Yun. Kailangan may in-play yan. May clearance na kunti yan. Hindi pwede yung walang clearance yan. Kasi pag walang clearance yan mga buddy, yung thrust washer ay maninikit yan. Yun ang cause ng maninikit yung bearing ng main bearing na yan. Ayan. Kailangan may langis. So yan. Ihatin ng langis para suabe ikutin. Yan. Ayan. Main bearing cap ng kinakabit natin dyan mga buddy. Ayan na. Katapos naman yan, ituturk natin yan. Bali 5 ang bearing ng main bearing mga buddy. Bali 5 yan kasi 4 cylinder yan, 5. Doon naman sa connecting rod ay 4 lang. 4 lang na bearing. So bali yan 5. Ayan. Main bearing cap number 2. Ayan. Ayan. Tapos yung ano, lagay yung tornilyo. So yun mga buddy. Kaya importante yung ano, panoorin tong paano binubuo yung makina para pagka halimbawang
na-encounter yung mga ganyan, hindi may basihan kayo kung paano ina-assemble yung makina, mga buddy. So yan ang proseso ng pagbubuo ng makina. Napakasilan ng pag-assemble ng makina, kaya kailangan natin dyan ng malinis yung mga pyesa natin. Kasi pagka hindi natin nilinis ng maigi yan, doon nagkakaroon ng hindi rin maganda yung pagkakabuo natin ng makina. Kasi marami, so yan, linis na linis yan, mga buddy. Yan, para walang wala tayong backjob, kumbaga. So yan, ayan yung last na cap na ikakabit natin, mga buddy. So ayan, yung fittings yan, mga buddy. Ang higpit niyan ay 120 foot-pounds lang yung higpit ko dyan, mga buddy, ng main bearing cap. Kasi maliit lang naman na tornilyo yan, hindi yan heavy equipment. So bali yan ang pinaka standard na higpit ko dyan. So ngayon, tapos na natin kinabit yung main journal. Yung piston naman ang ikakabit natin. Ayan. Ang pagkabit ng piston, mga buddy, ayan, di ba? Sinalpa ko na yan dyan sa liner. Tapos ngayon, yung gap ng piston ring natin dapat hindi magtapat-tapat yan. Sala-salasil yan. Yung isang bilog ng piston, pagtatatluin mo sa gap ng mga piston ring natin para hindi sa walang singaw. So bali yan ang pag-setting yan. Tsaka yung lock nung bearing nakatapat sa camshaft. Yung ibabaw na yan, yung nasa ibabaw na yan, andyan yung camshaft banda. Kaya yung lock nung bearing mo sa connecting rod, tatapat mo dun sa camshaft para tawag ito, yun ang tawag yan ay camshaft lock. So ganyan. So yan naman ng mga body na ring compressor. Bali ginawa ko lang yan, DIY lang yan na yero, kasi wala tayong kasukat ng na yan. Yung bali yero lang ginawa ko dyan na na pang press ng piston ring. So ayan, kailangan mo i-sentro dun sa main journal para pag pinukpok natin yan, hindi sasabit dun sa main journal yung connecting rod. So ayan, pasok na natin yung piston. So ayan, pumasok na. Di malambot lang. Tsaka ang yung mga buddy, huwag kayong magagamit ng bakal na pang pukpok dun sa piston, kasi masisira yung piston natin. Kahoy lang ang ipang nyo dyan. Yan yung pinangano ko dyan, kahoy lang. Hindi pwede yung bakal, kasi pag bakal sa bakal yan, mayuyupi yung piston. Alloy lang naman yung piston yan, kaya kailangan natin ng gamitan ng kahoy. Kasi yung kahoy talo ng piston yan sa tigas. So ayan, naikabit na natin. Ngayon itutorque natin yung connecting rod. Yan. Ang torque nyan, mga buddy, ay 70 lang ang binigay ko dyan na torque ng connecting rod na yan, mga buddy, kasi hindi kakayanin yung 80. Masyadong mabigat na. Yan, 70 lang ang torque niyan, foot-pounds. Yan. Kasi yung 80 pakiramdam ko bibigay yung tornilyo.
Kaya hindi pwede. Kasi maliit na 14 lang yung bolt niyan eh. 3.8 lang yung bolt niyan, yung pinaka ano yan. Kaya di ano masyadong mabigat na yung 80. So bali 70 yung pinaka fittings niyan mga buddy ng connecting rod bearing. Yan. Doon naman tayo sa pin bearing, yung kanina yung sinabi ko na 120 yung higpit naman ng wind bearing. At so yung mga hindi nakakaalam mga buddy, yung makina na yan ay 1980 model pa yan. So bali matanda na yung makina na yan, 40 years may gitna. Ganun katagal na yung makina na yan. Pero yan, in-overhaul natin, titingnan natin kung paano natin mapapagana uli yung makina na yan. So ayan, ang kinakabit ko dyan mga buddy ay cam follower. Yan, yan naman yung pinaka cam follower nya. Yan, yan, may butas yan dyan na ano, nakatapat dyan sa may ano ng camshaft yan. So yung trabaho naman ng cam follower mga buddy ay siya naman ang nagbibigay ng ang dyan naman nakatutok yung push rod ng ating makina. Push rod naman ang nakatutok dyan, tapos nakapatong naman siya dun sa camshaft, yung pinakaulo ng ano niyan. Doon naman nakapatong dyan, nakatutok yan dun sa mga cam lobe ng ating camshaft ng engine. So yan naman ang magbibigay ng timing dun sa rocker arm. So yun ang trabaho ng camshaft mga buddy. So ayan, bali medyo masikip-sikip yan ano, kasi maliit yung makina. Ayan, kaya kinagamitan natin ng place yan para may shoot natin dun sa butas. So yan, medyo mahirap talaga mag shoot ng butas mga buddy, sa butas na yan, kahit araw na nga araw. Pero kailangan natin tiyagain yan kasi trabaho. So ayan, yun, nahirapan si buddy dyan magpasok ng cam follower na yan kasi medyo masikip. Ayan, pero kahit pa paano na ipapasok natin, may shoot natin yan kasi yan yan, pasok na. So bali 2 piraso na lang yan ikakabit na yan. Yan, malapit nang matapos. Ayan, medyo ano kasi pagdating dito sa may bandang gitna, medyo mahirap yung butas, hindi masyadong ano, kaya medyo nahirapan tayong may shoot yung cam follower na yan. So yan, pumasok na rin. Ayan, last na cam follower. Ayan na. So ayun, pasok lahat, pumasok na yan. So nandyan na yung cam follower mga buddy, na ipasok na natin. Ayan, perfect na. Ayan na, ilagay na natin yung cam follower. Ayan, nakikabit natin. Ang isusunod natin dyan mga buddy, yung timing plate. Yan, yan ang tawag niyan mga buddy, yung bakal na yan, yung plate na yan. Yan ang tawag niyan ay timing plate. Yan, pag naikabit na natin yan, ang magta-timing na tayo niyan. Yan muna ilalagay natin kasi dyan nakakabit yung timing cover. O, kailangan mauna yan na ilagay bago tayo maglagay ng camshaft. So ayan, higpit lang, hindi kailangan na higpitan ng tulo yan kasi 5/16 lang ang bolt nyan. Delikado maputol, mahirap na pag naputulan tayo ng tornilyo mga buddy. So alalay lang ang paghigpit nyan kasi maliit lang yung tornilyo. Ayan, so bali andyan na yung timing plate. Ayan, timing plate na ikabit na. Ayan, malalay lang na higpit mga buddy. Yan, hindi na
kailangan ng tudong higpit na ano yan. Yan. So ayan, naikabit na natin yung timing plate mga buddy. Diyan na. So complete na timing plate na. Naikabit na, diyan na. Ang susunod naman natin ay ano diyan, mag tatiming na tayo. Ayan, yung camshaft, yan. Pasok na yung camshaft diyan sa ano, makina. Ayan, yan yung camshaft mga buddy. Ayan. Ayan, siyempre mahirap mag pasok niyan kasi ilang busing yung dadaanan niyan, bali 4 yan. Ayan. Sorry. So yun, naipasok na yung camshaft. So ngayon, tatiming na natin yan mga buddy. Ayan, dyan na yung camshaft. So magta-timing set na tayo. So ayan, ipasok na yung camshaft dyan. Ang camshaft na yan, may lock yan doon, 2 tornilyo mga buddy. Ang pinakalock ng camshaft na yun, 2 tornilyo. Yan. Kailangan itapat yung timing mark niyan ay mga litra mga buddy. X, Y, Z. Yung nasa sigunyal, yung nasa main journal ay X. Y naman dito sa may camshaft. Letter Z naman doon sa may injection pump. So yan ang timing mark niyan mga buddy. Hindi siya yung tuldok lang. So naka-letter yan, naka-litra yung ano yan. Parang alphabetical lang yung timing yan mga buddy. So nasa litra tayo ngayon ng timing. O yan. Medyo nahirapan si buddy mag-set ng timing. Kasi medyo madilim-dilim na kunti yung ano mga buddy, pero yan na. Yan. Nahugot yung ano, kaya yan. Kailangan na swabe yung ipasok. Yan, yung bilog na yan na may gear na yan. Ang tawag yan ay counter gear. Yan, yung counter gear yan mga buddy. Ayun, sinisintro na natin yung timing mark para pag pinasok mo yung counter gear, kailangan sakto parehas yung sa main journal saka yung dyan sa camshaft. Ayan, pumasok na. Ayan, yan, nakasit na yung timing yan mga buddy. So hindi rin kayo maliligaw dyan sa pagta-timing kasi may mga timing mark naman yan. Ayan, yun. Tapos yung doon naman sa ano, yan, sa injection pump na yan, magtatapat yan mga buddy, yung sa injection pump nung doon sa camshaft din yun sa kabila. Yan. Ayun, matapos na natin i-timing, ikakabit naman natin dyan yung oil pump. Yan. Ayan naman oil pump, may gear naman sa dulo yan, yung ipinasok natin na yun. Nakatapat naman yung gear na yun doon sa camshaft. Yun. Kasi yung oil pump na yan, ang magpapaikot yan yung camshaft mga buddy. Ayan. Tapos yung tubo naman na yung kinabit natin doon sa block, yun naman ay doon naman nakatutok doon sa, doon naman papasok yung langis doon sa oil filter. Yan. So bali yan ang ano ng oil pump natin. Ayan, 2 tornilyo dyan. Tapos iigpatan din natin yung tube na papunta doon sa filter. Ayun. So unti-unti nang nabubuo yung makina mga buddy. Tingnan nyo. Ayan na. At mamaya babalik ta rin natin yan pagka naikabit na natin yung meron pang ano yan, yung
crankcase housing, tsaka yung pinaka crankcase niyan, yun ang kakabit natin dyan. Yan. So nandyan na yung oil pump. May oil pump na tayo, may kabit na. Yan, higpitan yung tube. Yan. So ayun na, nailagay na natin yung oil pump. So ayan, ayun ang sunod niyan mga buddy, yung nakabit naman natin dyan yung ano, yan yung crankcase housing nya. Yan, ayan na yung crankcase housing. So yan mga buddy, pag nakita nyo, pag nabuo nyo, parang brand yung makina nyo mga buddy. Kita mo naman, linis yan. Pininturahan ko lahat dyan mga buddy, nilinis ng gusto. Yan, pinturado yan mga buddy, para at least pagka nabuo yung makina, malinis tingnan, parang bagong bago. Kala mo bago yan pagka nabuo natin yan mga buddy. So ayan yung crankcase housing naman, yan ang kinakabit natin mga buddy. Yan, maraming tornilyo yan. Yan, paikot ng tornilyo yan. Kailangan dyan yung paglagay nyo ng gasket, saka yung silicone, kailangan maayos ang pagkakalagay, kasi yan ang mahirap yung pagka yung nagkakaroon ng leak yan, mahirap magdukot yan, mahirap magbaklas kasi nasa ilalim siya, ilalim ng makina yan. So ayan, medyo kailangan ayusin natin yung paglalagay ng gasket, saka ng silicone gasket din. So ayan, ayan na yung crankcase housing yan mga buddy. Ayan, paikot ng tornilyo yan. May mahaba pang tornilyo yung dalawa doon, bali 4 doon sa may dulo. Ayan, sa may bandang likod ng makina. So ito mga buddy, ito yung harap ng makina yan. Ito yung sa may camshaft na, ito yung harapan ng makina yan mga buddy. Yan, ayan, ayun, naikabit na natin. Tapos ang isusunod natin dyan, yung crankcase na, yung pinaka crankcase ng makina. Dyan yung, yan dyan yung langis, yan ang yung magano ng langis. Dyan yung oil pan. Yan, ang tawag natin dyan ay crankcase dito sa atin, pero ang tawag talaga yun ay oil pan. Yan, so yan, napakarami ring tornilyo yan, maliliit lang ang tornilyo yan. At ito nga pala mga buddy, yung makina na yan ay yan yung makina na 1980 model C240. Yan, yung makina na yan, C240. Yan yung mga gamit ng araw na mga jeep natin na tumatakbo dito sa atin sa Pilipinas. Yung mga jeep nung saraw nung araw, yan yung makina na C240. Ayan. Kaya sa mga hindi na inabot yung mga makina na yan, yan, C240 yan mga buddy. Ayan. At kung ano, yung makina na yan mga buddy ay halos dyan din ako nagumpisa na mag helper mechanic nung araw. Yan yung makina ng jeep nung tito ko, kaya naka-interest ako mag-aral ng automotive dahil dyan sa pagkukumpuni ng makina. So ayan, kaya naging ano ko talaga yung pagbimekaniko dahil dyan sa yung tito ko nung araw ay may makina. So bali yan yung nagka-interest ako mag mekaniko. O yun.
Pero hindi tayo experience lang ang ano, kasi nag-aral ako sa automotive mga buddy. So ayan. Ayan, kinakabit na yung tornilyo. Andiyan na yung helper ko. Tinutulungan ako magkabit kasi ayan, tapos na yung ginawa niya doon. Bali, naglalagay siya ng tornilyo. So ayan. Katulong ko na yung aking helper. Ayan, tapos na yung kinabit na yung oil pan mga buddy. Susunod naman natin dyan ikakabit ay yan, cam follower cover. Tapos breather. Yan, yung dulo na yon na may tubo sa baba, doon naman yung ikakabit mo yung hose doon, para kasi yun yung pinaka breather ng engine na yan. Yan. Ayan. Yan naman ang kabit natin. Oh. Tingnan nyo. Unti-unti nang nabubuo ang ating makina. Kabady. So yan, kung titingnan mo, hiwa-hiwalay yan. Pero ngayon ay unti-unti na nating nabibilog yung makina na yan. So yan. Marami ring tornilyo yan. 516 lang ang bolt niya, kaya yung paghigpit niya ay kailangan yung sabi-sabi lang, tama lang, kasi yung ano na yan, yung pyesa na yan ay zinc yan, alloy. Kaya pag nasobran sa ipit yan, may tendency mabiak yung ano yan, mag-crack yan, o di subali tatagas yung langis dyan pag ano. Kaya kailangan yung pag-equip dyan, alalay lang. So ayan, di naikabit na natin yung cam follower cover, yan, with breather. Yan. So ayan, naikabit na natin yung cam follower cover. Ngayon, pinatihayan natin yung makina, ikakabit na natin yung injection pump. Ayan, ang laki ng injection pump mga buddy, oh. Yan, maliit lang na makina pero ang injection niya malaki. So ayan naman, itatiming naman natin yan doon sa camshaft. Yung kanina natin timing natin doon sa ano. Ayan. May timing mark din yung mga buddy, letter Z. Yan. Ang timing dyan. Yan. Yan. Ayan, oh. Yan, naka-timing yan. Tapos lalagyan muna natin ang tornilyo dyan kasi para hindi na siya gumalaw. Lalagyan muna natin ang 2 bolt dyan bago natin ilalagay yung timing cover. So, ayan. Papakita ko rin sa inyo yung timing mark yan. Makikita nyo rin yan mamaya, mga buddy. Ayan, kailangan muna natin na temporary 2 tornilyo dyan sa ano niyan para di siya mahulog. Ayan. Pag ikakabit na natin yung timing cover, ay tatanggalin din natin yung tornilyo na yan. Temporary lang yan mga buddy. So ayan, para hindi siya malaglag dyan ba. Ayun, nandyan na yung injection pump mga buddy. Ayan, oh. Ayan yung timing mark niya, no. Yung may kulay puti na yung mga buddy. Ayan. Ayan yung timing mark niya. Ayan. Kailangan 2 dito sa isa sa injection pump, 2 doon ng litra doon sa camshaft. Kailangan nasa gitna lang yung isang timing mark doon sa 2 gear. Ayan. So ayan, andyan na yung injection pump mga buddy. Ayan. Ikabit na natin yung injection pump. Ayan yung timing. Nakita nyo yung timing mark yung mga buddy, oh. Ayun. Tapos ngayon, yan, tatakpan na natin yan. Ilalagay na natin yan timing cover. Ayan. Ayan na yung timing cover. Ayan. Yan naman ang ano, para sasarado na natin. Dahil na-timing na natin, kaya kailangan isarado na natin yung parts na yan, yung
Ayan, timing cover naman yung nilalagay natin yan mga buddy. So ayan. Oh. Yung tornilyo na yan, ay yan yung temporary nilagay ko kanina dun sa injection pump. Yan, mahabang tornilyo yan, dalawa. Yan yung naka ano dun sa injection pump mismo nakakabit. So yan. Ayan. Ayan, may unti-unti nang nabubuo ang mga makina mga buddy. So ayan. Kita yun hanggang sa dulo, hanggang sa mabuo, hanggang sa papaanda rin ko rin yan dyan mga buddy, dyan sa piston na yan, dyan ko rin yung papaanda rin para bibreak-in natin yan dyan ng mga 3 days. Yan, magumandar na siya. Ayan, ihigpit na natin yung tornilyo. Ayan. Okay, so nandyan na yung timing cover. Ikabit na natin. Namatay. Bakit? So, ayan, ang isusunod natin mga buddy ay yung cylinder head. Yan, ilalagay na natin yung cylinder head. Yan. Yan, cylinder head naman. Ang nilalagay ko lang dyan mga buddy ay langis o kaya grasa. Huwag na kayong maglagay ng ano, kasi pag brand new yung gasket, hindi na kailangan ng silak. Ang nilalagay lang dyan mga buddy, grasa. Pag wala kayong grasa, langis. Langisan nyo lang yung black, tsaka may lagay yung gasket. Ayun. Yun ang pinaka ano yan, kasi pag brand new yung gasket, tapos bagong replace yung cylinder head, malinis yung black, hindi na kailangan ng silak. Ayan. Basta importante dyan, yung paghihigpit nyo ng tornilyo ay pare-parehas para walang singaw. So ayan, andyan na yung cylinder head na igabit na natin. Ayan. Bali, yan. Ang higpit naman ng bolt nyan mga buddy, 80 lang. 80 foot-pounds lang ang bibigay kong higpit niyan mga buddy. Yan ang higpit niyan. So bali, yan ang higpit ng cylinder head bolt yan mga buddy, 80 foot-pounds. Yan. Ayan. Andiyan na yung cylinder head niyan mga buddy. Yan. Dami ring tornilyo yan. Ayan. Yan, pero lit ng makina yung mga buddy, pero ang tornilyo napakarami. So ayan, naikabit na natin, na-torque na natin yung mga buddy. Bali 80 foot-pounds lang binigyan natin yan. Tapos ngayon kinakabit natin yung injector. Yan yung injector niyan mga buddy. Yan o. Yan, laki ng injector niya mga buddy. Yan. Yan, kaya malakas yung makina na to. Maliit na makina, pero ang injector napakalaki. Ayan o, ang laki o. Oh. Mas malaki pa yan sa DC9 na puso. Injector na yan. Yan mga buddy, 30 yung pinaka ano niya, tornilyo na yan. Yung pinaka lock ng injector na yan ay 30 ang size ng tools mo gagamitin dyan. So yan, ganun kalaki yung injector ng makina na yan. So ayan, bali 4 na injector yan mga buddy. Ayan, basta injector. Ayan. Ayan. Diyan na yung injector na naikabit na natin mga buddy.
Okay. Susunod naman natin dyan yung glow plug. Yan, heater plug mga buddy. Yan. Kasi may heater yan eh. Yan. Yung apat din na heater plug yan. Yan. Tutok naman yan doon sa may piston. Yan. Ay sa piston sa may dulo ng injector. Yan. Ayan, bago mo i-start yan, kailangan mo munang i-heater para uminit yung makina para andar agad. So yan. Ang kinakabit naman natin dyan ay yung fuel line. Yan. Yan naman mga copper tube na yan. Yan yung fuel line naman yan. Yan. Sa injection pump saka sa injector. Yan. Ayan. Bali malapit ng buo natin yung engine mga buddy. Kunti ng ano na lang. Mabubuo na natin. Unti-unti nang nabubuo yung makina. Ayan. Fuel line. Yan. Yung nilalagay natin yan. Yan. So, ayan. Nandyan na yung fuel line. Nakikabit na natin mga buddy. Yan. 4 na piraso. 1, 2, 3, 4. Yan. Pero ang pairing order niya mga buddy ay 1, 3, 4, 2. Yan. 1, 3, 4, 2. Yan. So, ayun. Naikabit na natin yung ano. Yung fuel line. Susunod naman natin dyan. Ikalagay natin yung push rod. Yan na. Yung push rod mga buddy. So, ayan. Ayan yung push rod niya. 8 piraso yun mga buddy. Maliliit lang yung push rod niya, no? Ayan. Ayan, nandyan na yung push rod. Tapos, ilalagay naman natin yung rocker arm. Yan. Ayan, yung rocker arm yan. Ayan. Yan naman yung rocker arm yan na nakatutok naman yan dun sa push rod na nilagay natin na 8 piraso. Ayan, bali 8 piraso din yung ano yan, yung rocker arm. Ayan. Ayan. Ilagay na natin yung rocker arm. Bali. Higpit na tayo. Alalay lang na sa paghigpit kasi ayan. 516 lang din yung bolt niyan. Tamang higpit lang. Yan. So, bali, ayan na. Yun yung rocker arm. Ikabit na natin. So, bali, ang gauge ng ano yan mga body ay 12-14 lang yung ibibigay ko na clearance ng valve niyan. Kasi bago ang mga valvula niyan, para medyo maganda yung lapat yung pag lumapat, saka natin i-tune up ng 14 straight yan. So, bali yan. Ayan. Ikakabit naman natin yung water pump. Ayan. Ayan yung water pump niya mga buddy. Ayan. Kabit na muna natin yung water pump niya. Ayan yung water pump niya. Maliit ang water pump niya. So, bali andyan na yung water pump na ilagay na natin. Higpit naman ng tornilyo niyan. So, ayun, naikabit natin yung water pump. Susunod naman natin dyan yung thermostat housing. Yan.
Tapos dyan naman naka ano yung temperature gauge. Yan. Doon sa kabilang ano na yun, doon naman nakalagay yung temperature gauge niyan. Diyan sa ano na yan, sa thermostat housing. Yan. Tapos yung ano niya sa ibabaw, doon naman nakakabit sa radiator. So ayun, nailagay na natin yung ano. Ngayon, tatakpan na natin yung rocker arm. Yan, nilagay na natin yung pinaka valve cover. Yan, kabit na natin yung valve cover. So bali, hindi ko na sinama yung pag-tune up dyan mga buddy. 1342 lang ang pairing order nyan. At saka yung clearance ng valve na binigay natin sa pag-tune up ay 12 saka 14. 12 sa intake, 14 sa exhaust. So yun yung binigay kong gauge ng clearance ng valvula niyan mga buddy. Panoorin nyo yung sunod na video kasi bablog bibideo ko rin yung pag-tune up. So ayan, ang kasunod naman na ikakabit natin dyan yung exhaust manifold dyan. Malapit na siyang matapos mga buddy. Ayan, excited na kayo? Excited na ba kayo sa pagtatapos ng ating general overhaul engine assemble? Yan, C240 engine 1980 model. Ayan. Ayan, matanda na yung makina ng mga body. 1980 model yan, di subali 40 years na yan. So ngayon dyan natin malalaman talaga yung tibay ng makina na yan. Paggaganahin natin yan na makina na yan after 40 years mahigit. Yan, butay ng makina na matanda na. Ayan, yung intake manifold naman ang kasunod ng exhaust. Yan. Yan. Oh, yan ang intake manifold naman ang nilagay natin. Ayan na. Excited na kayo. Malapit na siyang mabuo. Ayan. Ngayon, ikakabit naman natin dyan yung pan. Yan, yung pinaka ilisin ng makina na yan. Yan. Yung clutch pan blade yan. Yan. Ano pa yan mga buddy? May silicone oil pa yan. Hindi yan yung rekta-rekta. Original pa yan. Yan. Yung clutch pan blade. Yan. Tapos, ang ikakabit naman natin dyan ay yan. Yung flywheel. Yan. Yan na. Yan na yung pinaka flywheel nya. Yan. Yan naman yung katutok din yung starter para paikutin yung makina para umandar. So yan, flywheel. So andyan na yung flywheel mga buddy. Ang kasunod naman dyan, ayan yung filter housing. Yan. Bali yan, yung filter housing na yan, yan na rin yung pinaka oil cooler nya. Kasi may tubig yan. Yung dalawang tubo na yan, tubig ang laman yan. Yan mga buddy. Tapos yung gitna, dyan yung filter nakalagay. So bali yan na yung pinaka oil cooler ng makina na yan. Yan. So ngayon, para malaman nyo, baka maghanap kayo kung nasaan yung oil cooler nyan. Yung pinaka filter housing na yan, iyan ang pinaka mismong oil cooler nya. Ayan, kasi may dalawang tubo yan. Tubig yan laman yan yung nakapalibot dyan sa ano yan. Kaya yan ang pinaka oil cooler. Yan. Tapos nandyan na rin yung filter.
So ayan, para malinaw tayo mga buddy. So baka hanapin nyo kung nasan yung oil cooler dyan. Yan ang pinaka oil cooler ng C240 na makina. Yan. So ayan, ilagay natin yung filter. Yan. Yan na. Andyan na yung filter. Ang kasunod naman natin dyan na ilalagay ay yung starter na. Yan. So malapit nang matapos tayo mga buddy kasi starter na ang kinakabit natin. Ayan. Oh, yan. Yan naman yung starter niyan. Maliit lang. Ang dating starter niyan mga buddy ay yung Bulldog, yung original. Pero yung kinakabit yung starter niyan, yung reduction niyan, starter na yan. Yung maliit na, high speed na. Yan yung reduction na starter. Kasi ang dati talagang starter niyan malaki. Yun yung original. Pero yan yung starter na reduction na yan mga buddy. High speed na yan. So yan. Yun yung starter niya maliit na oh. Oh. Ayun, naikabit na yung starter. So ayan. Buo na mga buddy ng makina. Ang sunod naman dyan ay alternator. Yan na. Ayan na ang panghuli na yan. Alternator. Excited na ba kayo mga buddy? Makita nyo kung paano kabuuhan ng makina na yan. At saka pag katapos nyan, papaanda rin natin yan mga buddy. So ayan. Nandiyan na yung alternator. Ayan na. Nailagay yung alternator, kinabit na yung fan belt. Yan na. Sus. Isang tornilyo na lang. Aandar na siya. So yan, nakabit na natin yung fan belt. Ayan, buong buo na mga buddy. O, tingnan nyo naman. O, yan, di ba? O, buo na. Kita nyo naman. Pero dyan sa lugar na yan mga buddy, dyan ko rin yung papanda rin. Kakabitan ko ng radiator yan. Papaanda rin natin yan. Maya maya lang ng konti. Aandar na yung makina na yan. So ayan no. Kinis, ang linis no. Yan mga buddy. Tingnan nyo kung paano nabuo yung makina na yan. C240 na yan. 1980 model yan. O ayan. Doon natin naman malalaman. Ayan, umandar na mga buddy. Ayan, umaandar na yan. Oh. Yan, shout out sa inyong lahat mga buddy, sa mga viewers ko dyan. Maraming salamat sa mga nanood. Ayan, umandar na yung ating makina. Ayan, titingnan natin yung tambutso kung may usok yan. Maya, oh, kita nyo, umaandar yan, oh. Ayan, oh. Yan, dyan ko yan ibibreakin mga buddy. So, yan. Pasilip naman ng tambutso dyan, buddy. Ayan, ang tambutso dyan mga buddy, oh. Ayan, oh, tingnan mo, walang usok. Yan. So, bali, success ang ating gawa. Yan mga buddy. Maraming salamat sa inyo sa panonood. Shoutout sa inyong lahat. Yan, binirit ko pa yan. Walang usok yan mga buddy. Oh. Ayan. God bless. See you next video mga buddy. Ayan, umandar na yan. Oh.